Magandang araw, Ma'am Pacquiao. Ako po ay si Generous P. Bacos Jr. at ngayon ay magtatalakay po ako sa buod o summary ng Aralin 20 na tumutukoy sa pagbuo ng pinal na borrador ng pananaliksik, ang huling yugto ng pagsusulat na nagsasama ng lahat ng naunaing bahagi at inaayos para magiging ganap at profesional na dokumento. Yung unang paksa na italakay natin ay yung paglalahad ng pinal na borrador. Sinasabi natin na ang pinal na borrador ay isang kumpleto at tapos na bersyon ng pananaliksik. Bago ito mabuo, mahalagang tandaan ang mga mahalagang aspeto tulad ng pagkakaayos ng nilalaman, tamang format at pagiging kompleto ng lahat ng bahagi. Ikalawa naman ay mga bahagi ng pinal na borrador. Yung una ay yung pamagat ng pahina. Naglalaman ng pamagat ng pananaliksik, pangalan ng mga mananaliksik, kurso, paaralan, petsa ng pagsusumite, at iba pang kinakailangang impormasyon tulad ng institusyon. Halimbawa natin ay isang survey tungkol sa isang mabuti at masamang epekto sa paggamit ng social networking site ng Facebook sa akademikong pag-aaral ng mga estudyanteng 1AD ng UST Kolehiyo ay pinong sining ng disenyo AY 2014 at noong 2005. Yung ikalawa namang bahagi ng borrador ay yung pagkilala at pagsasalamat. Inaabot ang pagsasalamat sa lahat ng tumutulong sa pagbuo ng pananaliksik, mga guro, kasama, pamilya at iba pang sanggunian na nagbibigay ng suporta. Yung ikatatlo ay yung dahong pagpatunay. Isang dokumentong nagpapatunay pa ang pananaliksik ay inihain at tinatanggap ng departamento o institusyon. Naglalaman ito ng pangalan ng mga mananaliksik, guro ng tagapagpayo at petsa ng pagtanggap. Yung ikaapat ay yung talaan ng mga nilalaman. Naglilista ito ng lahat ng mga kabanata, seksyon at ang mga pahinang kinaroroonan nito. Karaniwang binubuo ay ang yung mga kabanata 1 na nilalaman ng peksang pinapag-aralan, thesis na pinag-aralan, mga rasyonal, mga layunin at mga kahalagahan ng pag-aaral, saklaw at limitasyon, definisyon ng mga termino ito. Yung kabanata 2 ay may kaugnay ng pag-aaral at literatura. Yung kabanata 3 ay yung metodolohiya. Yung kabanata 4 ay yung paglalahad ng datos at interpretasyon nito. Yung kabanata 5 naman ay yung lagom, konklusyon at rekomendasyon ulit. Yung mga tila at sa huli ay yung talaan ng mga talahanayan, graph at mga iba pang dokumento tulad ng mga sulat, transkripsyon at buod ng pananaliksik. Kaya yung mga patnubay ng pag-aayos, gaya ng mga format na tiyakin pare-pareho ang sukat ng papel, laki ng letra, hal yung mga font na si Arial, TNR, Times New Roman, at espasyo sa pagitan ng mga linya. Yung pagkakaayos ay saayos ang bawat bahagi ng tama, tiyakin na walang nawawalang detalye, at suriin ang mga pamagat ng kabanata. Pagsusuri natin ay basahin muli ang buong dokumento para tiyakin na malinaw, wasto at walang pagkakamali sa wika o pagkakaayos ng borrador. Kaya, iyon na po ang buo ng Aralin 20. Sa tamang pagbuo ng pinal na borrador, tinitiyak natin ang ating pananaliksik ay handa ng ipakita, ipasa o gamitan bilang gabay para sa mga pagsusunod na pag-aaral natin bilang mga estudyante. Yan lang po, salamat sa pagtuturo, Ma'am Pacquiao. Salamat rin sa pakikinig.